8 taong gulang ako nang humanga ako sa isang lalaking kaklase. Sobrang bata pa, pero alam na alam ko na sobrang hinangaan ko siya at nagtuloy-tuloy iyon hanggang sa tumapa kami ng high school. Hindi nag-iba, siya lang talaga. Joyce, baka naman matunaw si Ivan sa klase ng tingin mo? Tukso ng isa naming kaklase, kaya bahagyang namula ang mga mata ko sa hiya at kaagad kong tinigil ang bulgar na paninitig kay Ivan na gustong-gusto ko mula pa noon. Abala siya sa pakikipagtawanan sa mga barkada niya sa kabilang bench at hindi ko alam kung napansin niya rin ba ako. Ikaw talaga, Joyce? Grabe na ang paghanga mo kay Ivan, ha? Literal na, nakikita ko ang kumikinang mo mga mata. Tukso pa ng isang ulit naming kaklase, kaya tinutuko na lang ang pansin ko sa libro na nasa harapan ko. Alam na alam yata ng buong section namin na crush ko si Ivan mula pa noon. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako na magkaklase kami ni Ivan mula elementary o mahihiya na lang dahil halos minuminuto akong tinutukso sa kanya. Hala Joyce, sino yan? Gulat na tanong ni Mika na pinakamalapit kong kaibigan. Kay mabilis akong nag-angat ulit ng tingin sa direksyon ni na Ivan at doon ko nga nakita ang isang magandang babae na kausap ni Ivan ngayon. Palagi akong sinasabihan na maganda. Ako ang muse at panlaban sa mga pageant mula noong hanggang ngayon. Maganda ang forma ng katawan ko at walang maipipintas sa mukha ko. Pero bigla akong nakaramdam ng panliliit nang makita ang babaeng nakangiti habang kausap si Ivan. Matagal na kami magkaklase ni Ivan at kahit kailan ay hindi ko siya nagawang kausapin ng matagal. Nag-uusap lang kami kapag tungkol sa subject, kaya ang makita siyang nakikipagngitian sa babaeng hindi ko kilala ay nagbigay sa akin ng pait na hindi ko maintindihan. Napalunok ako, saka umiling sa mga klase ko. Kilala ko yan, sa kabilang section yan, yan ang muse nila. Sabi ng kasama naming isa at kahit ano pang pag-uudyok nila sa aking tumingin ulit sa direksyon ni na Ivan ay hindi ko na ginawa. Alam kong hindi tama ang makaramdam ng selos dahil humahanga lang ako sa kanya pero hindi ko mapigilan kaya ko rin kayang kausapin siya ng hindi natulala at nauutal kagaya ng babae kanina. Nililigawan niya ba? Tanong nila at talagang pinag-uusapan nila ang tungkol doon. Habang tahimik akong nakikinig, naging matamlay ako dahil doon at tila nawalan ako ng gana. Gusto ko na lang sanang umuwi kung wala lang kaming pagsusulit sa susunod na subject. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magkakagusto kay Ivan. Hindi ko talaga alam kung tatagal pa ito hanggang sa kolehiyo. Ako lang yata sa lahat ng mga klase ko ang may crush ng ganito katagal, kaya minsan ay hindi ko rin maiwasang mabahala. Halos mapahinga ng malalim nang matapos ang break time namin, kaya kanya-kanya kaming bumalik ng classroom at habang naglalakad kami pabalik ay pinag-uusapan pa rin nila ang babaeng kausap ni Ivan kanina. Alam ko, gusto rin niya si Ivan. Hindi ako sigurado, pero narinig ko talaga. Giit ni Leia na parang papatay na kapag hindi paniwalaan ngayon. Tahimik na, baka umiyak na tong si Joyce mamaya. Sita sa kanila ni Mika bago kami tuluyang pumasok sa classroom. Katabi ko si Mika at sa pinakaharap kami nakaupo habang si Ivan ay kasama ang mga lalaki naming kaklase na palaging mag-iingay sa likuran. Sobrang layo kaya minsan ko na lang rin siya tinitignan kapag nasa classroom kami. Ivan, pinapatanong ni Joyce kung sino daw yung babae kanina. Nagsiselo siya. Biglang sigaw ni Leia sa gitna ng katahimikan, kaya nanlaking bigla ang mga mata ko. Kaagad na sumigaw ang lahat, kaya mas lalo akong nakaramdam ng hiya, kaya napalingon ako kay Ivan sa likuran na nakatitig na sa akin. Dumagundong na ang dibdib ko sa biglang pagtama ng mga tingin namin. Wala akong sinasabi, sabi ko para awatin ang lahat, pero na kay Ivan ang tingin ko na inaasar na rin ng mga lalaki. Buong akala ko ay hindi sila titigil sa pang-aasar, pero laking pasasalamat ko
nang pumasok ang guro namin, kay lahat sila ay biglang tumahimik. Hindi naman naging kalmado ang puso ko kahit panatigil na sila sa pangaasar. May kaba at hindi pa rin sa loob ko na parang gusto ko nilang tumakbo palabas para tumakas. Hindi na nga yata normal ang pagkakagusto ko kay Ivan dahil hindi pa rin mawala-wala hanggang sa tumapa kami sa senior high school. Kumuha siya ng ibang strand pero kahit hindi kami magkasama sa iisang classroom at ganun pa rin ang nararamdaman ko. Bumibilis pa rin ang tibok ng puso ko kapag nagkakasalubong kami sa hallway o kaya nagpapantay kami ng linya sa flag ceremony. Bagay talaga kayo ni Ivan. Hindi ako titigil sa pang-aasar sa inyo hanggang wala pa siyang girlfriend. Ligawan mo kaya, Joyce? Natatawang sabi ni Mika nang maabutan niya akong nakatitig sa labas ng bintana dahil kakadaan lang ni Ivan. Tumigil na nga kayo sa pang-aasar niyo. Nahihiya na ako. Sabi ko, sabay nguso, pero tinawanan lang niya. Maghanap ka muna ng ibang crush para hindi ka namin asarin sa kanya. Sagot nito, kaya napailing na lang ako at natawa na lang rin. Marami ang mga gwapo dito sa school namin at halos lahat ay mayayaman dahil private, pero hindi ko alam kung bakit mula noon hanggang ngayon ay si Ivan lang talaga ang gusto ko. Wala nang iba. Siya lang talaga. Iba talaga siya sa mga mata ko. Nang tumapa kami ng grade 12, ay kalat na kalat sa buong senior high school building na magkarelasyon na daw si Ivan at ang kaklase niya. Ang sinasabi nilang girlfriend ay ang babae rin noon na siyang kangitian niya. Ayaw ko maniwala, pero alam ko namang hindi imposible iyon. Hala, naunahan ka na, Joyce. Malungkot na sabi ni Leia nang isang araw ay nakita namin si Ivan at ang babaeng sinasabi nilang girlfriend niya na magkasabay bumili sa kantin. Kaagad naman akong napaatras para sana wag na munang tumuloy sa pagbili, pero hinila ako papasok ni Mika at Leia na malaki ang ngiti. Kahit na anong tanggi ko ay hindi sila nakinig at mas hinila pa ako palapit kina Ivan at sa babaeng kasama niya. Tara na, Joyce. Anong gusto mo? Bagong crush ba? Malakas na tanong ni Leia na rinig yata ng sa buong kantin. Nanlaki ang mga mata ko nang tumawa ng malakas ang mga lalaking nasa likuran ni na Ivan na mga kaklase rin nung junior high school. Halos kurutin ko si Leia sa sobrang hiya. Ayun oh, gwapo! Dagdag naman ni Mika. Joyce, walang girlfriend? Huwag kang mag-alala. Natatawang samit bigla ni Royce na alam kong pinakamalapit na kaibigan ni Ivan. Gulat naman akong napatingin doon at hindi nagtagal ay wala sa sarili akong napatingin kay Ivan. Lipat ka raw kasi sa STEM. Sabi pa ng isa nilang kaklase, kaya napatingin rin ako sa babaeng katabi ni Ivan na nakatingin na rin pala sa akin. Tumahibik nga kayo? Biglang saway ni Ivan sa kanilang lahat, saka siya umiling ng bahagya bago tumingin sa akin. Saktong 3 segundo kaming nagtitigan hanggang siya na ang unang umiwas ng tingin at lumabas na ng kantin. Iyon ang naging interaction namin na hindi makakalimutan. Mas lalong kumakalat ang sabi-sabing may girlfriend siya. Hindi ko alam kung maniniwala ko, lalo na at magtatapos na kami ng high school. Gagraduate na tayo, Joyce. May plano kang umamin? Ay wala syempre. Alam niya na rin naman eh, di ba? Mabilis kong inirapan si Leia at Mika na hindi na matapos-tapos sa pang-aasar. Ngayong mas nagkakaisip ako ay naiintindihan na ang lahat. Hindi lang basta crush ang nararamdaman ko kay Ivan. Mas malaman kaya nahihirapan na akong kalimutan. Pero hindi ako naghahangad ng sobra. Kontento na akong humanga lang sa kanya. At dumating na nga ang araw ng graduation namin at napag-alaman ko na nilipat na raw si Ivan patungong ibang bansa at doon na magpapatuloy sa pag-aaral. Parang biglang tumigil ang mundo ko dahil doon at imbis na isa ito sa pinakamasayang araw ko dahil magtatapos na ako ng high school ay naiiyak ako. Naiiyak ako sa lungkot
at napalingon na lang kung nasan si Ivan. Kasama siya ang mga kaklase niya, nakaupo malayo sa amin, nagtatawanan at mukhang masayang masaya. Wala sa sariling napangiti na lang ako at napiling makinig sa program dahil hanggang tingin na lang rin naman ang magagawa ko. Natapos ang buong graduation program at nagawa ko ring sumaya. Excited na akong pumasok sa kolehiyo pero nalulungkot rin dahil maghihiwalay na kami ng mga kaklase ko na sanay akong makasama. Dahil sa naisip ay muli kong naalala si Ivan, kaya mabilis ko ulit siyang nilingon. Nakita ko nakausap niya ang babaeng sinasabi nilang girlfriend niya at ilang sandali pa ay may kaklase silang tumutok ng kamera sa kanilang dalawa. Kaya sabay silang ngumiti doon. Natulala ako sa kanila at hindi ko na pinansin pa ang mga tumatawag sa akin ni hindi ko rin naalala pang puntahan si mama at papa. Pinanood ko silang kumuha ng mga litrato at talagang hindi umaalis sa tabi ng isa't isa si Ivan at ang babae. Bigla akong napahinga ng malalim at nagpa siyang bumalik na sa tamang pag-iisip. Pero biglang napalingon sa banda ko si Ivan. Hindi ko alam kung may tinitignan dapat siya malapit sa akin o ano kasi biglang nagtagpo ang mga mata namin. Iiwas sana ako kaagad pero bigla siyang ngumiti ng bahagya. Sobrang kaba ang naging dala ng ngiti niyang iyon sa akin. Matangkad siya para sa edad namin at buhok niya ay maganda ang pagkakagupit. Hindi gaano kahaba bahagyang tumatabon sa noo niya. Matangos ang ilong niya at mapupula ang labi at hindi talaga ako nagtataka kung bakit ko siya nagustuhan ng ganito katagal. Congrats! Yun ang naging buka ng bibig niya. Matagal bago ko na proseso iyon kaya medyo matagal rin ako nasuklian ang ngiti niya. Congrats! Mabulong na sambit ko rin. At sana nabasa niya rin ang galaw ng mga labi ko. Joyce! Tara na! Nawala ang atensyon ko kay Ivan nang bigla akong hilahin ni Mika at Leia. Nagpa-picture kaming tatlo at lumapit na rin ako kay mama at papa na parehong may malaking ngiti para sa akin. Naging abala ako doon kaya na muli akong lumingon sa direksyon kung nasan sina Ivan kanina ay hindi ko na siya makita. Malungkot na lang ako na panguso at tumangon na kay Papa na nag-aayang umuwi. Joyce, ang lungkot mo naman. Gusto mo bang manatili sa high school? Tanong ni Papa nang makita ang busangot kong mukha, kinatawa naman ako. Hindi ko pa alam ang kukunin kong kurso. Sabi ko kaya umiling na lang siya pati si Mama. Ngumiti na lang rin ako. Saka naglakad na kami palabas ng school. Sina Papa at Mama lang ngayon ang dumalo dahil nasa ibang bansa ang dalawa kong kuya at hindi makauwi kasi abala sa trabaho. Alam kong hindi ako pinipressure ni na Mama at Papa sa kung anumang landas ang tahakin ko. Pero ngayon, hindi talaga iyon ang pinoproblema ko. Ang laman ng utak ko ngayon ay ang katotohanan na aalis si Ivan. Posible pa kaya kami magkita? Pero mas magiging okay siguro na hindi na kami magkita para maayos ko na rin ang sarili ko. Nahihibang naman ako sa kanya kaya mas mabuti na rin na maghiwalay kami ng landas. Nang makarating na sa parking lot ay nauna si Mama at Papa sa kotse habang ako ay may kinausap pa saglit na makaklase kong nakasalubong. Nagpicture kami sandali saka nagtawanan ng medyo matagal kaya hindi kaagad ako nakasunod kay Mama at Papa. Nang magpaalam ang mga kaklase ko ay may ngiti sa mga labi akong naglakad patungo sa kotse namin. Pero bago pa ako makarating sa kotse namin ay nakasalubong ko si Ivan na mukhang papunta rin sa kotse nila. Napatigil ako sa paglalakad at pakiramdam ko ay dumikit ang paa ko dahil hindi ko na magawang gumalaw. Nanlaki ang mga mata ko sa kaba at hindi ko alam ang gagawin. Hi, nanginginig kong sabi nang lumingon sa akin. Joyce, mahinang sambit niya. Napangiti ako doon. Parang normal na normal lang sa kanya to habang ako parang mamatay na. Congrats,
Nasabi ko sa kabila ng kaba. Congrats rin. Sabi niya, sabay lahad ng kamay na parang nangangamusta. Napatingin naman ako sa kamay niya. Nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko iyon. Pero ayaw ko naman siya mapahiya, kaya dahan-dahan ko siyang kinamayan. At hindi ko maintindihan kung bakit parang bigla akong makaramdam ng kuryente na dumaloy sa katawan ko nang magdikit ang mga balat namin, kaya mabilis akong kumalas. Nagulat siya sa pwersadong pagkuha ko ng kamay ko at napaatras pa ako. See you soon, I guess. Mahinang sabi niya. Hahanap pa sana ako ng mga salitang isasagot, pero nakita ko si Mama na naglalakad papalapit na tila sinusundo na ako sa tagal ko. Oo, see you soon. Sabi ko, sabay kaway at takbo patungo kay Mama. Dala ang puso kong hindi matigil sa pagtibok na tila gusto nang lumabas. Hindi ko iyon nakalimutan dahil yun ang huling kita ko kay Ivan. Pumasok ako sa college at kumuha ng kursong business management kasama si Mika at Leia na kinuha lang rin yata ang parehong kurso para makakasama kami. Tumanggap ako ng maliligaw para tuluyan ko nang makalimutan si Ivan na hindi ko naman alam kung makikita ko pa ba o hindi na. Naging masaya ang kolehiyo para sa akin at paminsan-minsan kaming nagkikita ng mga klase namin noon. Pero sa kolehiyo ko rin tuluyan na pagtanto na hindi ko lang gusto o crush si Ivan noon. Hulog na hulog ako sa kanya kaya hindi ko maiwasang hanapin siya sa mga manliligaw sa akin. Pero hindi ko sinabi kay Leia at Mika dahil ayaw kong tuksoy na naman nila ako kay Ivan na hindi namin alam kung nasaan. Patuloy ako sa pagtanggap ng manliligaw habang nag-aaral at nabaling nga doon ang atensyon ko pero walang tumatagal dahil mas abala ako sa pag-aaral. 3 taon sa kolehiyo nang biglang naisipan ni Leia at Mika na hanapin si Ivan sa Facebook na hindi ko rin sinubukan noon. Napatili sila at kaagad na napatingin sa amin lahat na nandito sa library. Mag-aaral dapat kami at abala ang dalawa sa ibang bagay. Nang iharap nila sa akin ang pinagkakaabalahan nila ay hindi ko naman maiwasang mapatingin doon. Picture iyon ni Ivan at ibang-iba na talaga siya. Hindi ko kailanman naisip na hanapin siya sa Facebook o kahit saan kaya nagulat rin ako. Ibang-iba na siya. Nilipat pa ni Mika sa iba pang mga picture at doon ko tuluyan na ipagkumpara ang mukha niya noon sa mukha niya ngayon. Mas tumangkad at ibang-iba rin ang buhok niya. Mas tumangos ang ilong niya at mas lumaki rin ang katawan. Hindi ko matansya pero kung sa personal siguro ay hindi ako aabot kahit hanggang tenga niya. May girlfriend na yata, sabi ni Leia sabay turo sa babaeng katabi niya sa isang group photo. Napatikim ako doon at umiling. Mag-aral na nga kayo, sabi ko at binalik na ang mga mata sa libro. Si Joyce nga rin, may boyfriend na. Palagi nga lang nakikipag-break. Hinihintay pa ata ang isang Ivan Concepcion. Natatawang asar ni Mika nang iniwian ko na lang. First love never dies. Ika nga nila. At talagang may parte talaga si Ivan sa puso ko na hindi ko magagawang burahin. Parte siya ng kabataan ko. Parte siya ng kahibangan ko noon. Sobrang loyal ko sa kanya mula elementarya hanggang high school ay siya lang talaga ang gusto ko. Pagka-uwi ko sa bahay ay nangati akong silipin ang account ni Ivan sa Facebook. Inisa-isa ko ang mga picture na papakunot noon na lang ako dahil kitang-kita ko na masayang-masaya siya sa ibang bansa. Sa Australia pala siya. Bulong ko sa sarili ko bago ko tuluyang iwan ang profile niya. Sa pilitan kong tinanggal sa isipan ko si Ivan at sobrang tuwa ko dahil nagawa ko naman iyon. Nagpatuloy ako sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos ako. Pagka-graduate ko ay mabilis akong naghanap ng trabaho dahil gusto ko na rin makabili ng sarili kong kondo nang hindi nanghihingi kay mama at papa o kaya sa mga kuya ko. Gusto kong matuto kung paano kumilos na mag-isa
at kung paano at hayaan ang sarili ko na mag-isa. Gusto kong matuto kung paano harapin ang realidad na hindi naghihingi ng tulong. At sobrang swerte ko dahil kaagad akong nakuha sa unang kumpanya na inaplayan ko, habang si Leia at Mika ay hindi pinalad kaya naghanap sila ng ibang kumpanya. Buong akala ko ay magiging madali ang lahat dahil may trabaho na ako, pero mas naging mahirap pa. Mas mahirap ang magtrabaho kaysa mag-aral. Ang hirap pero kinakaya naman. Joyce, wala ka pa bang ipapakilala sa aming boyfriend mo? Tanong ni Mama ng isang sabi ay tamad akong nakaupo sa living room namin at nakatitig sa telebisyon. Nagulat ako sa sinabi niya kaya bigla akong napaayos ang upo at laglag ang pangang napalingon sa kanya. Wala pa akong naipakilalang lalaki dahil sa mga nakarelasyon ko ay wala pa akong nasasabing sigurado talaga at hindi ko alam kung bakit ako tinatanong ngayon ni Mama. Ma? Nasabi ko na lang sa gulat. Joyce, nag-alala na kasi ako. Tomboy ka ba? Nagkakagusto ka ba sa babae? Tanong ni Mama at doon ako magalpak ng tawa. Halos maluwa ako sa tawa dahil sa narinig. Hindi ko akalain na ito na pala ang mga nainiisip ni Mama ngayon. Walang masama sa pagiging tomboy, pero nakakatawa lang talaga dahil hindi ko naman iniisip na maliligaw ako ng landas. Hindi pa naman ako nagkagusto kailanman sa babae. Ma, bakit mo ba naiisip yan? Nagka-boyfriend ako, pero hindi nga lang ako sigurado pa, kaya wala akong pinapakilala sa iyo. Natatawang sambit ko at literal nakita kong nakahinga ng maluwag si Mama sa mga narinig mula sa akin. Ay salamat, mabuti naman. Gusto kong makaapo galing sa iyo. Sabi ni Mama, kaya napailing na lang ako. Hayaan mo Ma, baka sa sunod na buwan maipapakilala na ako. Biro ko pa, habang natatawa pa rin. Maghanap ka na Joyce, baka malipasan ka ng panahon. Dagdag niya, kaya napangiwi na lang ako at umiling. Kinabukasan, nang pumasok ako sa trabaho ay hindi nawala sa isipan ko ang mga sinabi ni Mama. Ang bata ko pa, para magbadaling mag-asawa, sadyang nagmamadali lang talaga si Mama. Hindi naman pwedeng ipakilala ko na lang ay kung sino-sino. Gusto kong makasigurado na ang ipapakilala ko sa pamilya ko ay talagang makakatuluyan ko na. Joyce, para sa'yo. Bigla kong nilingon si Mark, isang katrabaho ko na sobrang bait sa akin. Sobrang bait na tipong hindi lang pagkakaibigan ang pakay niya. Nag-abala ka pa? Sabi ko sa nakangiting tinanggap ang bulaklak na bigay niya. Palagi siyang may binibigay sa akin. Hindi nagsasabi na maniligaw, pero sa mga ginagawa niya ay nahahalata ko na. Napakamot siya sa batok niya na parang nahihiya kaya natawa ako ng mahina. Salamat, sabi ko. Joyce, torpe-torpe pa rin ba si Mark? Kantsaw ng ibang katrabaho namin. Mas lalong nakaramdam ng hiya si Mark habang ako ay natawa na lang. Bilisan mo na Mark at baka maunahan ka pa. Sabi pa ng iba kaya napailing na lang ako. Pero kung maliligaw ba si Mark sa'yo Joyce, may pag-asa ba? Tanong ng isa pa kaya pati ako ay nahiya na rin. Magtrabaho na nga kayo? Natatawang sabi ko na lang para itago ang hiya. Labas tayong lahat, mamaya, kaya magtrabaho na muna tayo. Sabi ng isa pa naming katrabaho. Nginitian ko naman si Mark ay bahagyang tinanguan kaya bumalik siya sa table niya para lahat kami ay makapagtrabaho na ulit. At tulad ng plano nila ay nagkayayaan kaming lahat na lumabas matapos ang oras ng trabaho. Ayaw ko sana pero ayaw ko ring tumanggi. Kaya napilitan na lang akong sumama. Pumunta kami sa isang restaurant para kumain na rin ng dinner at puro mga pangaasar ang nakuha ko. Pilit nila kami inaasar ni Mark kaya halos hindi na ito makatingin sa akin sa sobrang hiya. Tinatawanan ko na lang ang mga pangaasar nila. Hindi natigil ang pangaasar nila sa amin ni Mark para mga bata na tumagal pa hanggang sa nagpasya kaming lahat
na lumipat sa isang malapit na bar dahil gusto naman kasama kong uminom. Nagpa siya akong sumama pero plano ko rin namang maunang umuwi dahil na magkukommute pa akong pauwi at hindi ako pwedeng malasing. Hindi sobrang puno ng bar na napili namin. Malumanay lang rin ang tugtog at walang sumasayaw na tila nagwawala. Kaagad umorder ang mga kasamahan ko ng maraming inumin at hindi ko rin pinigilan ang sarili kong uminom. Magko-commute ka lang pa uwi, Joyce? Tanong ni Mark na nasa tabi ko. Oo, kaya mauuna ako mamaya, sorry. Sabi ko sabay ngiwi dahil sa tapang ng alak. Madali akong malasing kaya alam ko kung paano kontrolin ang sarili ko sa pag-iinom. Pwede kitang ihatid kung gusto mo lang naman. Sabi niya kaya bahagyang napaawang ang mga labi ko. Sasagot na sana ako kaso nagtawanan na ang mga kasama namin at nagpasa-pasa ng baso na may lamang alak kaya kumuha na rin ako ng isa pati na rin si Mark. Nalibang kaming lahat sa tawanan at usapan kaya hindi ko namalayan ang oras. Gulat akong napatayo nang mapansin kong gabi na masyado at hindi pa rin ako umuuwi. Hindi na ako bata para hanapin ni mama at papa pero ayaw ko rin namang magdesisyon lang para sa sarili ko. Kailangan ko nang umuwi, sabi ko saka mabilis na inayos ang bag ko. Hatid ko na si Joyce, sabi ni Mark na kaagad hinayawan ng mga kasama namin. Ihatid ba talaga? Baka kung saan-saan pa kayo sumabit ha? Kantsawan pa nila, nilingan ko na lang. Ang dumi-dumi ng isip nyo? Natatawang sabi ko, saka na sila iniwan doon. Sumunod naman sa akin si Mark na mukhang desidido talagang ihatid ako. Sigurado ka? Kaya ko pa namang mag-taxi. Sabi ko dahil baka maabala ko siya. Nakalingon ako ng bahagya sa kanya dahil gusto kong makita ang reaksyon niya. Ayaw ko namang pilitin siyang ihatid ako dahil kaya ko naman talaga. Oo, ihatid kita. Sabi niya kaya napangiti ako at bahagya ring tumango. Hindi ko pa tuluyang binabalik ang tingin ko sa harap ng may mabangga akong dahilan para mapaatras ako sa lakas. Napasinghap ako sa kakabadong tumingin sa taong nabangga ko dahil baka magalit lalo na at kasalanan ko naman talaga. Hindi ko po sinasadya. Sorry. Hinging pa umanhin ko at halos namutla ako sa biglang gulat nang makita ang nabangga ko. Nanikip ang dibdib ko at nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa lalaking sobrang pamilyar ang mukha. Kunot ang noon niya na mukhang pilit na inaalala kung saan niya ako nakita. Napaatras naman ako at hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Joyce, okay ka lang? Tanong ni Mark na mukhang nagulat rin sa naging reaksyon ko. Joyce? Biglang sambit ni Ivan na mukhang nahanap na ang pangalan ko sa kaibuturan ng utak niya. Ha? Tanging nasambit ko, parang hindi ko na alam kung paano magsalita sa mga oras na ito. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito sa harapan ko si Ivan, ang lalaking gustong-gusto ko noon. Pasensya na pare, hindi sinasadya. Biglang sambit ni Mark at naglahad ng kamay sa harap ni Ivan. Napalunok ako at mas lalong kinakabahan. No worries, nice meeting you again, Joyce. Sambit ni Ivan at nagbigay iyon ng kasikipan sa dibdib ko. Ngumiti si Ivan sa akin bago siya marahan na tumango kay Mark at tinanggap niya rin ang kamay nito. Hindi ko iyon nasundan pa sa sobrang gulat ko at nang bumalik ako sa normal kung pag-iisip ay wala na si Ivan sa harap namin. Kaya napalunok ako ng sobrang diin bago mabilis na lumabas ng lugar na iyon. Dala ang puso kong nagwawala. Si Ivan ba talaga yun? Hindi ako makapaniwalang nakita ko ulit siya makalipas ang ilang taon. Kilala mo Joyce? Tanong ni Mark kaya huminga na lang ako ng malalim. Schoolmate ko noong elementary hanggang high school. Sabi ko sabay tikim na tinanguan niya naman bago ako gineya patungo sa kotse niya.
Tahimik naman akong pumasok at hindi na rin ako umimik pa hanggang sa makarating kami sa tapat ng bahay. Tulog na sina mama at papa kaya hindi ko na rin inaya pa si Mark sa loob para hindi siya masyadong gabihin. Sa sobrang pagod ko ay akala ko makakatulog ako kaagad pero hindi iyon nangyari. Matapos kong maglinis ng katawan ay tumahiya ako sa kama at napatitig sa kesame. Hindi ako makatulog. Pabalik-balik ako sa isip ko ang nangyari kanina. Nandito si Ivan sa Pilipinas. Napapikit ako ng mariin dahil sa mga iniisip ko. Ang dami nagbago. Ang tangkad niya na at mas lalong gumanda ang katawan. Ibang-iba na ang mukha niya ngayon pero kahit sino ay mapatitig talaga. Ang puti ng balat at halatang galing sa ibang bansa. Nakakatulala pero imposibleng walang girlfriend iyon. Dahil sa kakaisip kay Ivan ay 1 oras lang ang naging tulog ko. Hindi pa rin ako mapakali kaya kaagad kong tinawagan si Mika at Leia na magkita kami sa tanghalian. At dahil hindi naman malayo ang pinagtatrabahuan nila sa akin ay kaagad silang pumayag. Ang alam ko kaagad na magugulat sila sa kwento ko pero hindi ko akalaing mapapasigaw sila. Ano? Sabay nilang sigaw ng dalawa kaya tumingin sa amin lahat ng tao sa restaurant. Namula naman ang pisngi ko sa hiya at kaagad ko silang pinandilatan para tumahimik. Nakaramdam naman sila ng hiya, kahilaw na ngumiti sa lahat bago ako pinanlakihan ng mga mata. Si Ivan? Nandito? Ano? Sunod-sunod na tanong ni Mika sa mababa na boses. Napabuntong hininga naman ako sabay tango. Nakita ko nga siya kagabi. Sabi ko naman, kaya dali-daling kinuha ni Leia ang cellphone niya. In-stalk niya kaagad si Ivan sa Facebook at doon namin napatunayan na nandito na nga siya sa Pilipinas dahil sa mga tag photos. Totoo nga. Kamusta naman? Kumabog pa ba ang puso mo? Ikaw na ba ang magpapatunay na kasabihang first love never dies? Tanong ni Mika. Kaya napangiwi ako. Ang gwapo niya lalo. Dagdag rin ni Leia. May girlfriend na yata. Mahinang sabi ko. May kaunting kirot akong naramdaman na hindi ko maintindihan kaya agad kong binaliwala. Hanggat wala pang asawa, pwede pa. Sabi ni Mika na kaagad namang pinalo ni Leia. Kaya ka ba hindi nagtatagalan ng girlfriend ay dahil may hinihintay ka? Si Ivan ba? Seryosong tanong ni Leia, kaya napakunot ang noo ko sabay iling. Wala akong hinihintay. Hindi ko hinihintay si Ivan. Oo, siya ang first love ko. At tama nga yata ang kasabihan na kahit ilang taon pa ang lumipas ay may parte talaga sa puso ang unang pag-ibig. Pero hindi ko hinihintay si Ivan. Hindi no? Sagot ko, pero bakas na mukha nilang dalawa ang hindi pagpaniwala. Nahihiya kasi ako mag-message. Ayain sana nating lumabas. Kaso mukhang freaking close naman tayo kapag ginawa ko yun. Natatawang sabi ni Mika na inilingan ko naman. Masaya akong makitang muli si Ivan. Pero kung hihilingin ko na muling mag-cross ang landas namin ay sana hindi ako mag-isa. Hindi ko alam kung paano ko siya pakikitunguhan. Baka hindi ko siya pansinin sa sobrang hiya at kaba. Baka umarte akong hindi ko siya kilala. Dahil bitin na bitin sina Leia at Mika sa kinuwento ko ay nagplano silang lumabas mamayang gabi matapos ang oras ng trabaho. Pumayag naman ako at alam kong lulunurin nila ako sa mga tanong at pang-aasar mamaya. Pagkatapos ng trabaho ko ay kaagad akong nag-ayos para sumunod kina Leia at Mika sa isang exclusive bar. Dahil nandun na sila. Nag-aayos ako ng bag ko na makita ko sa gilid ng mga mata ko na lumapit sa akin si Mark kaya dahan-dahan ko siyang nilingon. Hatid na kita? Tanong niya na mabilis kong initian at inilingan. May dala kong kotse, saka tadaan ko kasi ang mga kaibigan ko. Next time, sambit ko na kaagad niya namang ikinatango. Tumatapang na si Mark. Nakaka-proud. Pang-aasar ulit ng mga katrabaho naming nakakita.
dahil para matawa ako at kumaway na lang sa kanila para mauna nang umalis. At dahil sa traffic ay higit 1 oras bago ako makarating sa bar kung saan si Leia at Mika. At nang makarating na nga ako ay masakit ng tingin ay kaagad nilang binigay sa akin at tinawanan ko na lang. Traffic eh. Natatawang sabi ko na pareho lang nilang inirapan. Ang sabihin mo, umiiwas ka sa mga tanong? Inis na sabi ni Mika, natawa lang rin ang sinagot ko. Traffic nga kasi, sabi ko, saka mabilis na kumuha ng mga iniinom nila. Hindi ako palaging naglalasing, pero sa gabing to, parang gusto kong pasobrahan ang sarili ko. Wala akong trabaho bukas, kaya walang magiging problema kung sumakit man ang ulo ko kinabukasan. Hala! Biglang sigaw ni Mika habang babad na babad ako sa pag-iinom at dahil sa gulat ay bahagya ko pang naibuga ang alak sa loob ng bibig ko. Sinundan iyon ng pagsinghap ni Leia kaya inis ko silang nilingon na parang natulala na sa harap at ilang sandali pa ay sabay silang lumingon sa akin gamit ang gulat nilang mga mukha. Bahagya akong kinabahan sa hindi ko malamang dahilan kaya napalunok ako ng mariin. Ano? Mahinang tanong ko. Si Ivan ba yan? Mahinang samit ni Leia sa kadaan-daan niyang ninguso ang nasa hindi kalayuan. Mabilis naman akong napalingon doon at nakita ko nga ang napagkagulat sa kanila. Si Ivan at ang iilan pang mga kaibigan niya noong high school ay nasa hindi kalayuan. Ang gwapo niya! Bulong ni Mika kaya napatikim ako at mabilis na nag-iwas ng tingin. Huwag nga kayo magpahalata, sabi ko, kaya pareho silang tumingin sa akin pero may gulat pa rin sa mukha. Sina Royce ba yung kasama niya? Tawagin natin, sabi pa ni Mika, kaya inis ko siyang tiningnan. Wag, mahiya ka nga. Inis na sabi ko, saka ko bumalik sa pag-inom. Kailangan kong kalmahin ang sarili ko pero hindi ko inaasahan na may malakas na tatawag sa akin dahilan para muntik na ako mapatalon mula sa pagkakaupo dahil sa sobrang gulat. Joyce! Gusto ko sanang umiwas o kaya umaktong hindi yun narinig pero ilang saglit pa ay nakita ko na ang mukha ni Royce sa harap namin kaya hilaw na lang akong napangiti. Hindi rin nakapagsalita si Leia at Mika sa biglaang paglapit ni Royce at ang sumunod na ginagawa ni Royce ay muntik na maging dahilan ng pagtakbo ko paalis dito. Ivan! Tawag niya. Namutla ako at kaagad na taranta pero hindi makagalaw. Gustuhin ko mang tumakbo tulad ng gusto ko pero hindi ko magawa. Royce, kamusta? Bati ni Mika na makabawi. Tumayo pa silang dalawa ni Leia para bumati habang ako ay nanatili lang nakaupo at hindi makagalaw. Nakita ko papalapit si Ivan, kaya nataranta ko lalo. Biglaan akong napatayo at kamuntik ko nang bitawan ang basong hawak ko. Kaagad nagtama ang mga mata namin ni Ivan at napasinghap ako hindi dahil doon kung hindi dahil sa paglihim na pagkurot sa akin ni Mika. Sina Joyce? Sambit ni Royce sabay tapik ng balikat ni Ivan. Ivan! Kailan ka umuwi? Long time no see. Masiglang sambit ni Mika, saka kumaway. Napalunok naman ulit ako, saka huminga ng malalim para kahit paano ay kumalma ang puso kong gusto na yatang lumabas mula sa dibdib ko. Hi, nung nakaraang linggo lang. Order lang kayo, akong bahala. Sabi niya, sabay ngiti. Napapalakpak si Mika at Leia at talagang hindi ko magawang sumaya tulad nila dahil sa kondisyon ng puso ko ngayon. Salamat, masayang sabi ni Mika at kinindatan pa ako. Humalakhak si Royce, saka tinawag niya ang iba pang nilang kasamahan na barkada lang rin nila noong high school. Kaagad ko silang namukhaan at namukhaan rin kaagad nila kami kaya kanya-kanyang batian ang nangyari bago sila magpasya na sa pwesto nila namin manatili. Huwag kang bastos, bumati ka. Bulong ni Leia sa akin dahil ako lang ang mukhang tuod sa amin. Nanunuyo ang lalamunan ko at hindi ko alam ang sasabihin. Kitang-kitan talaga
kung sino na ang sensado sa atin. Basta ako, hindi mahihiyang magpalibre. Ang tindi ng epekto ng inflation ngayon. Bahala kayo. Sabi ni Ken at doon ako biglang natauhan dahil lahat sila ay nagtawanan ng malakas. Si Joyce, asensado na rin. Sabat ni Mika, kaya natuon ang atensyon nilang lahat sa akin. Ha? Hindi. Utal na sambit ko, pero humalakhak lang si Royce at tumingin kay Ivan na parang maipinahihiwatig. Nakita ko ang pag-iling ni Ivan at ang pag-inom ng beer kaya umupo ako sa kamarahan na napahawak sa dibdib ko. Parang biglang naging maliit ang lugar na ito para sa akin at nahihirapan na akong huminga. Ivan, ang gwapo mo lalo. Kamusta? Tanong ni Mika na palihim akong siniko. Nakita kong bumaba ang tingin ni Ivan sa pagsiko sa akin ni Mika kaya mas lalo akong nakaramdam ng hiya na parang gusto ko nang hilingin na sana liparin na lang ako ng hangin. Mali ang tanong mo. Dapat tanungin mo kung may asawa na ba? Natatawang dagdag ni Leia at doon napangiti si Ivan at umiling. Napatingin ako sa kanya ng matagal dahil doon hindi ako makapaniwalang sobrang lapit namin ngayon. Kung gugustuhin ko ay maaabot ko siya, parang hindi makapaniwala. Wala pa. Mahinang sagot niya gamit ang malalim niyang boses na naging dahilan para pumalakpak ang dalawang kaibigan ko. Ang mukhang alam ko na kaagad ang susunod nilang gagawin. Wow! Perfect! Si Joyce, wala rin. Malakas na sigaw ni Mika na parang binubugaw na ako. Uminit ang pisngi ko, sa kabalak ko mag-iwas ang tingin kaso biglang napatingin sa akin si Ivan. Hindi mo boyfriend ang kasama mo nung nabangga kita? Hindi ko inaasahang tanong niya na mabilis kong ikinailing. Katrabaho ko lang si Mark. Utal na sagot ko. Sobrang halata talaga nang kinakabahan ako dahil sa pagkakautal ko at gusto kong batukan ang sarili ko dahil doon. Napag-iwanan na kayo. Baka ako sa susunod na linggo, magkapanganay na. Sabi ni Royce na hindi ko alam kung totoo ba o biro lang. Nag-order sila ng marami mga inumin at nakikisabay naman ang dalawa kong kaibigan habang ako ay tahimik lang dahil naiilang ako lalo na at nandito si Ivan. Hindi ako nagmamadaling umuwi pero panay ang tingin ko sa relo suot ko dahil hindi ako komportable. Ilang sandali pa ay nagpasya akong tumayo. Uuwi ka na? Gulat na tanong ni Leia at Mika na kaagad kong inilingan. CR lang, sabi ko, saka nang madali silang iniwan at ang makapasok ako sa banyo ay doon lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ako naihihi pero gusto ko lang lumayo ng kaunti sa kanila kaya nagpasya akong pumarito pero parang ayaw ko nang lumabas. Nasa isip ko na ang planong aalis na ako nang hindi nagpapaalam pero hindi ko naman pwedeng iwan si Mika at Leia. Huminga ako ng maraming beses bago nagpa siyang bumalik at pagkabalik ko sa pwesto namin kanina at wala pa rin silang hinto sa pag-inom. Joyce, inom! Huwag kang KJ? Humahagik-kik na sabi ni Mika sabay bigay sa akin ng isang bote ng beer na kaagad ko rin tinanggap. Malaking tulong siguro sa akin na maglasing sa gabing to. Ilang sandali pa ay nagkayayaan silang humalo sa dance floor habang ako ay nagpa siyang manatili para uminom. Buong akala ko ay umalis silang lahat pero pagtingin ko sa harap ko ay nakita ko si Ivan na nakatingin sa rilong suot niya saka dahan-dahan na tumingin sa akin. Hindi ka pa uuwi? Pasado 11:00 na. Mahinang sabi niya. At dahil sa epekto ng alak sa sistema ko ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Mamaya na, sabi ko, saka mas uminom lalo dahil kulang pa ang init na dala ang alak sa tiyan ko. Magdadrive ka? Sagot niya na tinanguan ko lang, saka muling kumuha ng panibagong shot at dahil medyo malayo iyon sa akin ay bahagya akong tumayo pero dahil naparami na ng inom ko ay nawalan ako ng balanse. At muntik nang masubsob sa lamesa pero mabilis na tumayo si Ivan para pigilan iyon. Natawa ako dahil doon sa kalasing siyang nilingon. Ang gwapo mo lalo. Papikit-pikit na sabi ko
Kita ko ang pag-igting ng panga niya, kaya napangiti ako lalo. Ang gwapo niya talaga. Nakailang bote ka ng beer? Ang bilis mong malasing? Sabi niya habang inalalayan akong umupo. May girlfriend ka? Tanong ko, saka siya hinila pa upo sa tabi ko. Ihatid na siguro kita pa uwi. Sabi niya, pero kumuha lang ako ng panibagong alak para diretsong iyong inumin. Ang sarap sa lalamunan. Ayaw kong huminto. Ivan Concepcion, naninibago ako. Huwag mo akong pansinin tulad noon. Natatawang sabi ko. Sa muli ko sanang pag-inom sa alak na hawak ko ay mabilis niya ang kinuha mula sa akin. Kaya napasimangot ako. Ang labo ng paningin ko, nakakahilo. Tell me your address. Iuwi na kita. Si Joyce na lang ang bahala kay Leia at Wika. Sabi niya, saka inalalayan ako patayo, pero umiling ako ng ilang beses. No, wag mo akong hawakan. Bibilis na naman ang tibok ng puso ko. Hindi ako makatulog mamaya. Lasing na sambit ko habang natatawa. Ano? Gulat niyang tanong at tila manghang-mangas sa mga naririnig ngayon. Ikaw ba talaga to? Ang Ivan na crush ko noon? Hindi ba panaginip to? Tanong ko habang pilit na kumukurap para kahit paano ay luminaw na ang mga mata ko. Tara na, sabi niya at mahigpit akong hinawakan sa palapulsuhan. Mas lumala ang nararamdaman kong hilo at hindi ko na napigilan ang pagduwal ko. Hindi ko alam pero parang nawalan ako ng lakas at hindi ko na alam pa ang mga nangyayari sa paligid. Hinang-hina ako at ang lamig ng loob ng tiyan ko, ang bigat ng bawat talukap ng mga mata ko at nang maramdaman ko ang matigas na brasong umalalay sa bewang ko ay bahagya akong nakaramdam ng kampante. Joyce, yun ang huli kong narinig bago ko tuluyang hayaan ang sarili kong lamunin ng sakit ng ulo at antok. Sobrang sakit ng ulo ko nang magising ako. Sa amoy pa lang nang pumasok sa ilong ko ay kaagad na akong nataranta kaya kahit sobrang sakit ng ulo ko ay mabilis akong bumangon at luminga-linga sa paligid. Yun na lang ang pagkabog ng husto ng dibdib ko sa sobrang kaba na makita na nasa kwarto ako na hindi pamilyar sa akin. Nasaan ako? Kabadong sambit ko at sinilip ko sa ilalim ng comforter ang katawan ko at hindi pa rin ako nakahinga ng maluwag kahit pasuot ko pa rin ang damit ng suot ko kagabi. Sabihin mo na lang kina Leia, naihatid ko mamaya. Tulog pa kasi. Rinig kong sabi ng isang malamig at mababang boses. Mas lalong nagwala ang puso ko na makilala ang boses na iyon at halos mahimatay ako nang bumukas ng tuluyan ang medyo nakaawang na pinto at pumasok si Ivan. Napanganga ako sa gulat at doon biglang bumalik sa alaala ko lahat ng mga nangyari kagabi at lahat ng mga iyon ay talagang ikinahihiya ko. Kanina ka pagising? Tanong niya. Pero hindi ako nakasagot dahil natulala na lang ako. Nandito na ako sa kwarto niya? Sa bahay niya? Hindi ko alam kung saan ka ihatid kagabi. Lasing rin si Mika at Leia. I called Royce. Sinabi kong sabihan na ang mga kaibigan mo na nandito ka. I tried waking you up but you didn't. Sabi niya kaya napapikit ako sa sobrang hiya. Uuwi na ako. Sabi ko ng bahagyang matauhan. Kaagad akong tumayo mula sa kama niya at taranta ko iyon inayos dahil sa sobrang hiya. Naalala kong nasukahan ko pa siya kagabi. Sana nilamon na lang ako ng lupa. Hindi ko alam kung paano siya harapin. Sobrang nakakahiya ang mga nangyari. Joyce, tawag niya habang natataranta ako ng sobra kaya napapikit na lang ako ng mariin. Sorry sa nangyari. Nahihiyang sambit ko habang nasa kama pa rin ang mga tingin. Ayaw ko siyang tignan. Gusto kong ikahiya ang buong mukha ko. May tatawagan ka? Hinahanap ka ba? Hindi ko alam ang address mo kaya dito kita dinala. Sabi niya kaya muli ako napabuntong hininga. Parang gusto kong isumpa ang alak. Hinding-hindi na ako iinom sa buong buhay ko. Ilang sandali pa ay narinig ko ang yabag niyang mas lumapit. Kaagad ko siyang nilingon at nakita kong kunot ang noo niya.
Nakasuot siya ngayon ng isang simpleng puting t-shirt at cotton na itim na shorts. Ang ganda ng katawan niya at kahit sobrang aga pa at wala pa yata siyang ligo ay gwapong-gwapo na niya. Baka hinahanap ka? Tanong niya na bahagya ko ng inilingan. Hindi naman mahigpit sina mama at papa. Nanginginig na sambit ko. Pwede kang maligo muna bago umalis. Pwede kitang mapahiram ng damit. Sabi niya kaya mas nag-init ang pisngi ko sa hiya. Ang baho ko siguro, parang gusto ko na lang talagang maglaho. Sorry talaga. Nahihiyang sambit ko na tinawanan lang niya kaya bahagya kong inamoy ang sarili ko. Hindi naman ako mabaho pero ang lagkit ng pakiramdam ko. Parang hindi na ikaw ang Joyce nung high school. Sabi niya at hindi ko alam kung ano ang nais niyang sabihin doon dahil wala na siyang dinugtong at tumungo na lang isang kwarto na parang walk-in closet. Pagkalabas niya ay may dala na siyang mga damit kaya nahihiya ko yun tinanggap. Gamitin mo ang banyo. Sa labas na lang kita hihintayin. Sabi niya at isang tango lang ang sinagot ko habang hindi makatingin sa kanya. Ilang sandali pa ay umalis na siya kaya bahagya akong napahinga ng malalim at napasabunot sa buhok ko. Nakakahiya na ang mga pinaggagawa ko sa buhay. Mabilisan akong naligo sa banyo niya at sinuot ko rin ang mga damit na pinahiram niya bago ako tumungo sa labas ng kwarto at doon ko na-realize na nasa isang kondo ako kaya dali-dali akong bumaba patungo sa unang palapag ng kondo at doon ko naabutan si Ivan sa kusina. Aalis na ako. Sorry sa abala. Kinuha ko rin pala ang bag ko sa tabi ng kama. Magpapasundo na lang ako kay Papa. Sorry talaga. Nahihiyang sambit ko kaya nangunot lalo ang noo niya. Kain ka muna. Sabi niya na mabilis kong inilingan. Hindi na. Aalis na ako. Hinihintay na rin kasi ako sa bahay. Sorry talaga. Ibabalik ko itong damit mo. Sabi ko. Nakita ko na may mga nakahanda ng pagkain sa lamesa. Pero ayaw ko talagang kumain dito. Hindi ko yata kayang lumunok ng kahit anong pagkain ngayon. Nagwawala pa rin ang puso ko at ayaw ko mapahiya pa lalo. Kaya mas mabuti pang umuwi na ako. Sigurado ka? Tanong niya na ikinatango ko ng maraming beses. Kaya dahan-dahan na rin siyang tumango bago naglakad patungo sa pinto. Sumunod ako at ang tuluyang makalabas ay doon lang ako tuluyang nag-text kay Papa na magpapasundo na ako. Hinatid ako ni Ivan hanggang sa baba at sobra-sobrang hiya ko na hindi ko talaga siya matignan. Kaya nang mag-text si Papa na malapit na siya ay tanging pagyuko at pagkaway na lang ang ginawa ko kay Ivan bago ako tumakbo sa kotse ni Papa na papalapit. May nobyo ka na? Kaagad na bungad ni Papa na siyang ikinailing ko habang naghahabol ang hininga mula sa pagtakbo. Naningkit ang mga mata niya na tila hindi naniniwala. Papa, wala. Nalasing lang ako kagabi. Kakilala ko lang yun noon. Sabi ko pero tumawa lang si Papa saka umiling. Huwag kang mahiya anak. Nasa wastong edad ka na. Pwede ka nang mag-asawa. Sabi ni Papa kay malakas akong bumuntong hininga. Tinanong pa ako ng tinanong ni Papa hanggang sa makauwi kami. At ang makauwi ay marami ring tanong si Mama na hindi ko na alam kung paano ko lulusutan. Sino? Si Ivan? Diba Ivan rin yung pangalan ng crush mo noon? Tanong ni Mama matapos kong bagitin kung saan ako nakatulog. Nanlaki ang mga mata ko. Yung crush mo? Tanong ulit ni Mama kaya napapikit na ako saka tumakbo patungo sa kwarto ko. Sa palagay ko ay hindi naaabutan ng bukas at mababaliw na ako. Buong weekend ay hindi ako lumabas ng bahay. Tawag rin ang tawag si Mika para mag-ayang lumabas pero todo ang pagtanggi ko. Hindi pa ako nakaka-move on sa kahiyang nangyari sa akin at ayaw ko na madagdagan pa iyon. Lunes, nung hindi ko napigilan si Mika at Leia, napuntahan ako sa opisina. Sobrang ingay nila na kahit mga katrabaho ko ay napatingin sa amin kahit nasa visitors area kami. Lumabas kami ni na Ivan kagabi.
Nakangiting samit ni Leia na tila nangaasar. Napairap naman ako at napailing na lang. Tinanong niya kung saan ka, dagdag ni Mika. Gusto kong manatiling kalmado pero dahil sa sinabi ni Mika ay hindi ko napigilan ang gulat at panlalaki ng mga mata ko. Kinilig ka naman. Asar ni Leia sabay halakhak. Huwag ka na kasing tumanggi. Nag-aya si na Royce. Bar tayo mamaya. Siguraduhin mo lang na hindi ka na malalasing para hindi ka magising sa kondo ni Ivan. Nangaasar na sabi ni Mika kaya kaagad na pumula ang mga pisngi ko sa hiya. Ayoko. Sabi ko pa pero hindi sila nagpaawat hanggang sa hindi ako pumapayag. Kaya nang natapos ang trabaho ko ay talagang sinundo nila ako dahil nirarason ko kanina na wala akong dalang kotse kaya hindi ako sumama. Pero ngayong nandito na sila, talagang wala akong kawala. Sasama na. Inis na sabi ko na makarating kami sa bar kung saan rin ako gumawa ng maraming kahihiyan noong 1 linggo. Nandun na sila sa loob yata, sabi ni Leia at kapwa nila akong hinila papasok sa loob. Wala naman akong magawa sa hila nilang dalawa. Nagpadala ako hanggang sa makita ko sina Ivan, nagiinuman at nagtatawanan sila. Mabilis nila kaming nakita. Nahihiyaman ay isa-isa ko silang ginitian. Pero na magtama, ang mga mata namin ni Ivan ay tila naging blanco ang utak ko. Busy ka ba? Tanong niya nang pinatulakan ako ni Mika at Leia na umupo sa tabi niya. Medyo, nanginginig na sagot ko. Sino sa inyo ang naghahanap ng boyfriend? Si Joyce, pwedeng-pwede. Ang tagal na niyang walang boyfriend. Biglang sabi ni Mika, kinanlaki ang mga mata kong napalingon sa kanya. Si Ivan, wala rin. Natatawang sambit ni Royce. Oo, si Ivan. Crush naman nila ang isa't isa noon. Baka ngayon na ang tamang panahon. Dagdag pa ng isang barkada nila. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko dahil doon sa kagulat na may halong takang nilingon si Ivan na umiiling lang. Ano? Crush namin ang isa't isa? Crush niya ako? Napuno kami ng pangaasar habang ako ay hindi pa rin makapaniwala sa nalaman. Hindi direktang sinabi pero ganun ang hatid. Ilang sandali pa ang naiwan kaming dalawa ni Ivan. Takot akong lumingon sa kanya at naiilang kaya nanatili lang sa harap ang mga mata ko. Kamusta? Bigla niyang tanong. Doon lang ako bahagyang tumingin sa kanya at naabutan ko siyang nakatitig sa akin. Okay lang. Ikaw? Mahinang tanong ko. Kape. Mahinang pag-aya niya kaya nagdadalawang isip kong nilingon ang mga kasama naming nagsasayaw. Hindi ko alam ang isasagot ko pero nang bigla siyang tumayo ay parang gumawa na lang ng desisyon ang katawan ko dahil tumayo na rin ako. Nauna siyang maglakad, palabas at sumunod naman ako hanggang sa makalabas sa maingay na bar. Teka, wala akong kotse. Sabi ko, bigla nang pumunta kami sa parking lot. May malapit na cafe dito. Tara. Sabi niya, saka siya lumapit sa isang kotse. Napalunok na lang ako, saka tumango. Pumasok ako sa kotse niya at kapwa kaming tahimik. At laking pasasalamat ko dahil pagkaraan ng ilang minuto ay huminto kami sa malapit na cafe. Baka hanapin tayo. Sabi ko na makapag-order na ng kape pero marahan siyang tumawa kaya wala sa sariling napatitig ako na matagal sa mukha niya. Hindi yan. Sabi niya, sabay ngiti, kaya napatikim ako at natawa na lang rin ng bahagya. Galing kang trabaho? Tanong niya, kaya mahinang akong tumango. Gusto kong salubungin ang mga mata niya pero hindi ko kaya. Bagya akong nakayuko habang mahigpit ang hawak sa kape. Oo, ikaw, dito sa Pilipinas ka nagtatrabaho? Tanong ko at sana hindi niya marinig ngayon ang malakas na pagtibok ng puso ko. May project ako dito, sabi niya kaya bahagya akong tumango. Pagkatapos, babalik ka sa Australia? Mahinang tanong ko at kaagad ko yung pinagsisihan dahil tunog sobrang kuryoso ko. Depende, titignan ko lang dapat ang project dito, may assistant engineer naman akong nagbabantay.
pwede na akong bumalik sa susunod na buwan. Pero depende. Sabi niya habang diretso ang tingin sa akin. Nasabi ko na lang dahil biglang nanuyo ang lalamunan ko sa sobrang kaba. Nagtagal pa kami doon at hindi pa sana babalik kung hindi tumawag si Royce para hanapin kaming dalawa. Sabay kaming bumalik doon at hindi pa kami tuluyang nakakalapit ay kitang-kita ko na ang nangaasar ng ngiti ni Mika at Leia na parang may ginawa akong kababalaghan na hindi katanggap-tanggap. Saan kayo galing? Nagsasolo? Tanong kaagad sila sabay tawa. Ang dudumi ng utak? Sabi ni Ivan saka sumalampak ng upo. Ako naman ay umupo sa tabi ni Leia na pinanlalakihan ako ng mga mata. Ano? Tanong ko naman bago napatingin sa oras. May tinatago ka na ha? Sabi ni Leia pero umiling lang ako saka ngumiti ng bahagya. Wala akong tinatago at kailangan na nating umuwi ngayon kasi may trabaho pa ako bukas. Sabi ko sabay tayo kaagad. Ang aga pa? Reklamo ng dalawa kaya nagsalubong ang kilay ko. May trabaho pa ako bukas, Mika. Sabi ko dahil hindi ako makakauwi kung wala sila dahil wala akong dalang kotse. 1 oras? Sabi niya kaya mas talong nalungkot ang mukha ko dahil kailangan ko nang umuwi. Ako na lang ang maghatid sa iyo, Joyce. Biglang sabi ni Ivan na akmang hatakin kung nasaan na ang dalawa. Awang ang labi ko, siyang nilingon saka ko mabilis na umiling. Hindi na, hihintayin ko na lang ang dalawa. Sabi ko, pero tumawa lang ang dalawang kaibigan ko at bagya pa akong tinulak. Sige na Joyce, magpahatid ka na kay Ivan. Maglalasing kami ngayon. Sabi ni Leia at alam kong nagsisinungaling siya. Tara na, mauna na rin akong umuwi. Sabi niya, saka nagpaalam na rin sa mga kaibigan niya dahil doon ay wala na akong nagawa pa kung hindi sumabay na lang sa kanya. Baka nakakaabala ako, sabi ko na makarating kami sa kotse niya. Saan? Tanong niya kay palihim ako napangiti at napailing bago ko ibigay ang address namin. Sobrang tahimik namin sa loob ng kotse. Sobrang awkward at kahit paghinga ko ay kinokontrol ko. Hindi rin ako gumagalaw pero sa gilid ng mga mata ko ay pansin na pansin ko ang panakanaka niyang pagsulyap sa akin. Nagugutom ka? Hinto tayo? Biglang tanong niya kaya hindi ko napigilan ang pagtingin sa kanya. Naabutan ko ang pagsulyap niya sa akin pero kaagad niya ring binalik ang mga mata niya sa daan. Hindi, okay lang ako. Ikaw, kung gusto mo. Mahinang sagot ko. Teka, sabi niya saka dahan-dahan siyang huminto sa harap ng isang mamahalin na restaurant. Nang tuluyan siyang makapag-park ay doon ko ulit siya nilingon. Dinner muna tayo, sabi niya sabay baba. Tatanggi sana ako pero ilang saglit lang ay pinagbuksan niya ako ng pinto mula sa labas. Sobrang nagulat ako doon at mukhang nakalimutan ko na yata kung paano tumanggi. Dahan-dahan akong bumaba at sumunod sa kanya papasok sa restaurant. Isa itong mamahaling restaurant at huli na para umatras dahil tuluyan na akong nakapasok sa loob. Nang ginaya kami ng waiter sa isang lamesa ay napalunok na lang ako at umorder dahil ayaw ko namang tumunga nga lang habang kumakain siya. Dapat kumain tayo bago uminom. Sambit niya kaya nakatikim na lang ako. Hati tayo mamaya sa bill, sabi ko at bahagya lang nangunot ang noo niya. Hindi siya nakasagot dahil dumating ang mga order namin kaya tahimik na lang kaming kumain. Binilisan ko ang pagkain at hindi nagtagal ay nilabas ko ang wallet ko para kumuha ng pera. Inabot ko sa kanya ang 5,000 pero tignan lang niya yun bago inilingan. Ako na, sabi niya pero umiling ako. Hindi, hati tayo, sabi ko pero tinawag na niya ang waiter saka nagbigay siya ng cash habang hindi kinukuha ang perang inabot ko. Hindi na, sabi niya kaya matagal akong napatitig sa kanya na manghang-mangha. Hindi siya ang unang lalaki na nanglibre sa akin pero si Ivan siya kaya ibang-iba.
Salamat, sabi ko, saka napalunok ng mariin kasi nanuyo na naman ang lalamunan ko kaya kakainom ko lang ng tubig. Hindi na kami nagtagal doon at lumabas na kaagad. Ang dami-dami kong gustong itanong pero hindi ko alam ang uunahin kaya sa huli ay tumahimik na lang ako hanggang sa makarating kami sa tapat ng bahay. May gagawin ka bukas? Pagkatapos ng trabaho mo? Tanong niya bago pa ako makababa. Nagtataka ko naman siyang nilingon bago umiling at dahil sa pag-iling ko ay napangiti siya ng bahagya at ilang sandali pa ay lubos akong nagtaka nang ilahad niya sa akin ang cellphone niya kaya bumaba ang tingin ko doon. Ha? Maangan na tanong ko. Pwede bang humingi ng number? Wala namang magagalit, hindi ba? Tanong niya sa mahinang boses at biglang namuhay ang tensyon sa pagitan namin. Nanginginig kong kinuha ang cellphone niya, saka nilagay doon ang number ko. Nang ibalik ko iyon sa kanya ay nakita kong titig na titig siya sa akin na parang may sino sa ulo sa mukha ko. Papasok na ako. Salamat. Sabi ko, saka ko mabilis na binuksan ang pinto ng kotse para bumaba. Mabilis rin siyang bumaba sa kabilang pinto at kaagad akong inabangan sa paglabas. Kung wala kang gagawin bukas, pwede naman siguro tayong lumabas? Tanong niya. Nagwala ang puso ko at napakurap ako ng ilang beses habang pilit na pinoproseso ang mga sinasabi niya. Kasama si Mika? Tanong ko na kaagad niyang ikinailing sabay tawa ng mahina. Tayo lang, pero kung gusto mong kasama sila, pwede naman. Sabi niya, mas lalong nagwala ang puso ko sa narinig at parang gusto kong magtatalon. Sige, mahinang sabi ko. Tawagan kita bukas. Good night, sabi niya at nang magkatinginan kami ay napangiti ako ng matamis. Ganun rin siya. Alam ko sa sarili ko na napasaya ko ang batang ako. Ngayong kaharap ko si Ivan ay may malaking epekto sa akin na hindi ko inaasahan. Si Ivan na unang crush ko, si Ivan na matagal ko nang gusto, si Ivan na first love ko, si Ivan na parang may pinahihiwatig pero hindi ko maintindihan. Isang tango ang binigay ko sa kanya bago ako nagsimulang maglakad papasok sa gate namin. At ang makapasok ako doon ay ulit siyang nilingon. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng kotse niya at nakatanaw sa akin kay marahan akong kumaway. Matapos iyon ay tuluyan na akong pumasok sa bahay at ang marinig ko ang tunog ng kotse niyang paalis ay doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Napasandal ako sa pinto habang pilit na hinahabol ang hininga ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na hindi ko maintindihan. Nanikip ang dibdib ko. Hindi ko alam na ang sobrang pagkakilig pala ay pwedeng ikamatay. Nang makalma ko ang tuluyan ang sarili ko, tumakbo ako papunta sa kwarto ko. Na makapasok sa kwarto, kaagad akong bumagsak sa kama at tumili. Ramdam na ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Gusto kong magwala. Gusto kong tumawa ng malakas. Pakiramdam ko, mababaliw na ako ng gusto. Buong gabi akong umasta ng ganon at hindi ako nakatulog ng mabuti. At pagkarating sa trabaho, halos minuminuto akong nagdasal para mabilisin ang oras. At muntik na akong mahulog sa office chair ko. Nang saktong alas 5 ng hapon ay may tumawag na hindi ko kilalang numero. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko na parang kilala nito kung sino ang tumatawag. Matagal bago ko sinagot dahil inayos ko muna ang sarili ko. Joyce, sorry, naging busy ako. Tuloy tayo mamaya? Tanong niya sa mababang boses. Napapikit ako ng mariin sa dahan-dahan na ngumiti. Ikaw, mahinang sagot ko at narinig ko ang marahan niyang paghalakhak sa kabilang linya. Ako? Sigurado na? Sunduin kita? Mas lalo akong napangiti sa narinig. Text ko sa iyo ang address. Mahinang sabi ko. See you then? Mahinang sagot niya ulit. See you, sabi ko sa dahan-dahan na binaba ang tawag. Hindi nabura ang ngiti sa mga labi ko hanggang sa nag-text si Ivan na nasa labas na siya. Mabilis naman akong nag-ayos para bumaba
at kaagad ko nga siyang nakita na nakasandal sa kotse niya. Mabilis ko siyang nginitian at kumiti siya pabalik saka umayos ng tayo. Hi, mahinang bati niya at para may sumabog na kiliti sa loob ko dahil doon. Hi, sambit ko at doon niya ako pinabuksan ng pinto ng kotse kaya mabilis akong pumasok. Labis ang tuwa ng puso ko dahil doon at mas lalo pang nabalot ng kaligayahan ng puso ko nang 3 araw kaming sunod-sunod na lumabas na kaming dalawa lang. Hindi namin kasama ang mga kaibigan ko o ang mga kaibigan niya. Palagi niya akong sinusundo pagkatapos ng trabaho at kakain kami sa labas o mamasyal bago niya ako iuwi. Hindi ko matago ang kilig at tuwa ko kapag magkasama kami at unti-unti na rin akong nagiging komportable sa kanya. Ito pang 4 na araw nang lalabas kami at malaki na kaagad ang ngiti ko nang makita ko siya sa labas ng opisina namin at tulad ng mga naunang araw ay kaagad siyang tumayo at tuwid nang makita ako. Hi, bati niya. Saka ako binuksan ng pinto ng kotse para makapasok. Nang makapasok ako ay kaagad din siyang pumasok sa driver's seat. Buong akala ko ay kaagad niyang paandarin ang makina pero bigla siyang may inabot sa likuran at laking gulat ko nang iabot niya sa akin ang malaking bouquet ng bulaklak. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat habang palipat-lipat ang tingin ko sa kanya at sa bulaklak na binigay niya. Bakit? Tanong ko. High school pa lang, gusto na kitang bigyan ng bulaklak. Kaya lang, masyado pang maaga. Naghintay ako, ito na siguro ang tamang panahon. Sabi niya, napakurap ako sa narinig at napabasa sa mga labi ko. Ano? Tanong ko. Hindi ko maproseso ng mabuti ang mga sinabi niya sa sobrang gulat. Naging tahimik ako noon. Kasi nga mga bata pa tayo. Pero ngayon, hindi na. Sabi niya, nagkatinginan kami at nabasa ko ang sari-saring emosyon sa mga mata niya. Gusto rin kita noon, mahinang bulong ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Noon? Ngayon, hindi na? Tanong niya. Hindi na ako nakasagot doon, kaya napangiti lang siya. Hindi bale. Hindi naman na ako babalik ng Australia. Gagawa ko ng paraan para magustuhan mo ulit. Sabi niya at natameme na lang ako hanggang sa paandarin niya ang sasakyan. Hindi ko maintindihan. Sobrang saya ko pero naguguluhan pa rin ako dahil matapos iyon ay halos araw-araw na kami kung lumabas. Nalaman iyon nila Leia at Mika at nagtatanong sila kung anong meron sa amin ni Ivan pero wala akong masagot. Dahil hindi ko rin naman alam. Ngayon, magkasama ulit kami. Nasa opisina niya ako at pinapanood siyang magbasa ng blueprint. Hindi ito unang beses ko dito dahil dinala niya rin ako dito noong mga nakarang araw at hindi ko pa rin mapigilang mamangha. Sa wakas, biglang sambit niya, saka mabilis na tumayo. Nakangiti siyang lumapit sa akin, saka ako hinila patayo. Natatawa naman akong napadala hanggang sa maramdaman ko ang mga braso niya sa bewang ko. Joyce, pangarap ko to. Bulong niya. Natawa na lang ako, saka mahina siyang tinulak pero hindi siya humiwalay sa akin. Nagka-girlfriend ka kaya? Sabi ko. Naging bukas na kami sa isa't isa. Sa maikling panahon sa palagay ko, ang tagal-tagalan namin magkakilala. Ikaw rin naman, sinubukan kasi kitang kalimutan. Pero ayaw, bulong niya at dahan-dahan niyang hinanap ang mga mata ko. Naliligaw ka ba? Diretsong tanong ko. Oo, naliligaw ako. Diretsong sagot niya rin at mas lalo kong ikinagulat ay ang pagdampi ng malambot niyang mga labi sa akin. Napasinghap ako at mabilis siyang tinulak pero wala iyong epekto hanggang sa napakapit na lang ako ng mahigpit sa braso niya. Ivan, nanginginig na sambit ko sa gitna ng marahan niyang paghalik. Pangarap ko to, Joyce. Pinag-uusapan man ang gusto mo rin ako noon ay wala pa akong lakas ng loob para ligawan ka. Ang babata pa natin. Ngayon, hindi na tayo mga bata. Kaya ko nang ligawan ka. Sabi niya,
matapos ang halik. Bakit mo ako hinalikan kung naliligaw ka pa lang? Tanong ko at doon ko nakita ang hiya sa mukha niya. Sorry, hindi na mauulit. Sabi niya at doon ako napangiti saka yumakap na lang sa kanya ng mahigpit. Pangarap ko rin ito at hindi ko akalain na ang lalaking parati kong sinusulyapan noon ay kayakap ko na ngayon. Noong umabot ng 1 buwan ang paniligaw ni Ivan sa akin ay nagpasya akong ipakilala siya kina mama at papa. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ko na napatunayan nilang wala akong plano na maging matandang dalaga. Naghanda pa si mama dahil sabi ko maipapakilala akong lalaki at tuwang-tuwa si papa kay Ivan na nasa halos buong oras na nasa bahay siya ay sila lang ang nag-uusap. Hindi ako makasali dahil kung ano-anong pinag-uusapan nila pero nang bandang 10:00 na ng gabi ay lumapit siya sa akin. Namumungay ang mga mata niya dahil uminom sila ng kaunti ni Papa. Hindi ka pwedeng maglasing. Magdadrive ka papauwi. Sabi ko pero niyakap lang niya ako. Sa kanya sinubsob ang mukha niya sa leeg ko. Amoy alak siya pero nangibabaw ang natural niyang amoy. Kailan mo daw ako sasagutin? Tanong ng papa mo. Gusto na niya ng apo. Sabi niya. Kinapasinghap ako ng malakas at malakas siyang tinulak na ikinatawa naman niya. Ivan, sambit ko pero bumalik lang siya sa pagkakayakap sa akin. Natatakot ako dahil sobrang saya ko. Sa palagay ko, hindi na normal ang saya na ito. Sinagot ko siya sa 3 buwan niyang panliligaw. Doon mas lalong lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. Mas lalong tumindi ang hindi ko masukat. Nagpasya kaming magbakasyon sa Boracay para i-celebrate ang pagiging legal naming magkasintahan. Kaming 2 lang at kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na si Ivan ang boyfriend ko. Mahal mo ako? Masayang tanong niya habang nakayakap siya sa likuran ko. Sasagutin ba kita kung hindi? Tanong ko kaya dahan-dahan niya akong pinaharap sa kanya. Mas lalo niya akong niyakap at hinigpit palapit sa katawan niya kaya dahan-dahan kong pinulupot ang braso ko sa batok niya at napapikit ako nang dahan-dahan siyang yumuko para gawaran ako ng malambot na halik. Kapwa kaming napangiti sa simpleng halik na iyon pero kapwa rin kaming hindi makontento. Muli niya akong hinalikan ng sobrang dahan at maingat akong inangat. Nagsimula siyang maglakad papasok sa loob ng kwarto namin na ikupa dito sa hotel at ilang sandali pa ay nararamdaman ko na lang ang malambot na kama sa likuran ko at ang bigat niya ay nasa ibabaw ko. Mahal na mahal kita noon pa. Bulong niya habang pareho kaming ayaw tumigil sa paghahalikan. Mahal rin kita, sagot ko at sa gabing iyon ay sigurado na ako na handa na akong isuko sa kanya ang lahat-lahat. Tama nga ang mga kaibigan ko, hinihintay ko si Ivan, hinihintay ko siya. Nagtagal kami ng nagtagal at isinama na niya ako sa pagbisita sa mga magulang niya sa Australia para ipakilala. Wala na yata akong mahihiling pa dahil gusto siya ng pamilya ko at gusto rin ako ng pamilya niya. Umabot kami ng 1 taon. Sigurado na ako sa kanya, siguradong sigurado na. Kaya nang lumuhod siya sa harapan ko para ayain ako ng kasal ay hindi na ako nag-atubili pang sumagot ng oo. Wala na akong hahanapin pa. Si Ivan lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ikinasal kami sa Australia at kaagad rin nabiyayaan ng anak. Hindi ako nagkamali sa kanya. Nasa kanya na ang lahat ng mabubuting katangian ng isang asawa. Sobra-sobra pa siya. Kaya lubos akong nagpapasalamat. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon na hindi niya ako hinayaan na humanga lang. Dahil ang hinahangaan ko noon ng lubos ay asawa ko na ngayon. Mahal na mahal namin ang isa't isa at kapal kaming kontento sa nabuo naming pamilya. Walang araw na hindi namin binabalikan ang mga nangyari noon at pareho na lang kaming natatawa kapag napag-uusapan namin ang mga nangyari noong high school kami. Sino mag-aakala na kapwa lang kaming naghintay ng tamang panahon.
Tama nga sila. First love never dies. Hindi ko siya nakalimutan. Hindi niya ako nakalimutan. Kapwa kaming nakulong sa pagmamahal na ito. At sobrang saya ko ngayon. Sobrang saya ko na. Para akong nabubuhay sa alapaap araw-araw. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni na Ivan at Joyce. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.